Sa palagay ko ay makatutulong ito ng maigi sa mga open work permit, sa mga kararating pa lamang na nakarating dito as permanent resident pero wala silang background sa pagtatrabaho dito sa Canada na gusto at willing pang magtrabaho. Pwede ito siguro sa mga estudyante kasi ito rin yung pinapayo ko sa mga international students kapag nakakausap ko sila na mahalaga na makita natin yung mga ilang bagay na babanggitin natin mamaya para nang sa ganon ay at least magkaroon kayo ng ideya. Nabanggit ko na yung mga ilan sa mga ito sa mga nakaraang vlog natin, pero mahalaga na balikan natin yung mga ilan na yon dahil marami pa rin sa inyo ang gusto at willing na malaman kung ano ba yung mga dadaanan natin o yung mga process natin sa pagtatrabaho dito sa Canada at ilan lamang ito sa mga tip na o advice na may bibigay ko sa inyo yung nandito na kayo. So, pinapanood mo ito dahil gusto mo at willing ka na magtrabaho dito sa Canada at gusto mo na magkaroon ka ng kumbaga kapayapaan sa paghahanap ng trabaho at maging madali sa iyo yung ano ba yung mga pagbabago ngayon, ano? Sa pagland kasi ng trabaho dito sa Canada, medyo mahirap din talaga, no? Kasi iba yung nature ng trabaho, iba yung environment mo sa trabaho, ano ba yung mga dapat isaalang-alang. So yun ang ating pag-uusapan ngayon. Hiramin natin yung pag-uusap natin sa CIC News, New Beginnings, Helpful Advice for Landing Your First Job in Canada, presented to us by TD Bank noong February 19, 2024. Ito na po yung tinatanong ko sa inyo kanina, no? Are you a newcomer to Canada, keen to begin a new career in this welcoming and exciting country? So, ibig sabihin po, you are excited to land here in Canada. Ibig sabihin, nandito ka na, papunta ka na dito sa Canada o kaya nandito ka na sa Canada at gusto mo pang malaman yung mga iba't ibang advices na makatutulong sa inyo in landing your job here in Canada. Kuya Rod, paano naman ako, no? Naghahanap pala ako ng trabaho, pwede ko bang malaman agad yan? Pwede, mas maganda kasi mas magiging madali sa inyo yung paghahanap ninyo ng let's say ng trabaho, yung environment niyo sa trabaho. At napakaganda kasi nito kasi ito yung in-advise sa akin at isa rin ito sa mga, nung nagpa-counsel po ako sa career counseling dito sa Regina Open Door Society, isa ito sa mga binanggit nila at isa ito sa mga na-appreciate ko at naging mas madali sa akin na makapag-land sa trabaho dahil at least may background ako doon sa nature ng trabaho dito sa Canada. Ang sabi po dito, number 1, build a resume for the Canadian job market. Landing a job in Canada begins with tailoring your resume to fit a Canadian-style resume. Ensure to highlight your relevant skills, education, and work experience for each job application in a way that is customized for the exact role. Be sure to include your achievements and qualifications that are aligned with the job description. It is a good idea to learn about job seeker best practices and Canadian employer expectations. This will improve your chances of securing interviews and landing the jobs. May mahigit tatlong episodes na po tayo about dito sa resume, no? Pinag-usapan na natin yan. Mahalaga kasi na malaman niyo yung Canadian resume, yung format or setup. Balikan nyo na lang po yung vlog natin about doon sa paggawa ng resume. At paano po ako, Kuya Rod? Nandito ako sa Pilipinas. Nandito ako sa iba yung format ko. Now, sundin po ninyo yung format o yung Canadian format. Marami po dyan. Google niyo Canadian format, resume, sample. Pwede pa nga yung template na lang mag-i-include na lang kayo doon ng mga inputs ninyo and wala, meron na po kayong resume. So, bakit ini-insist pa rin na maraming consultant, na maraming recruitment agency na tayo mismo na magkaroon ng tinatawag nating Canadian format? Kasi mahalaga po na sundin natin yung kumbaga tradisyon nila sa paggawa ng resume dito sa Canada. Kasi sabi nga natin sa mga nakaraang vlog natin, it is always safe na sumunod tayo sa mas madali nilang maiaangkop yung resume mo doon sa trabahong hinahanap mo. And of course, dapat relevant yung trabaho
mo doon sa resume mo, doon sa ina-apply mo. For instance, ang lagi po nilang tanong dito, paano mo na-meet yung requirements doon sa trabaho na yon at dapat magre-reflect po yan sa iyong resume. For instance, ano yung mga skills mo? Yung skills mo ba na yon ay magagamit doon sa workplace na i-apply mo? So, ganun po ang ibig sabihin yan. Kaya napakahalaga at tinitignan po nila yung skills mo unang-una. And of course, your work experience, yung length of years, dapat included po lahat doon. The second one, get networking. Making connections in Canada is a powerful way for job seekers to get ahead. Engage with seasoned professionals in your field through online and in-person events and industry associates or associations. Remember, someone in these work networks may have lead to a fantastic job or might connect to with the right person who can propel your career forward. Networking not only keeps you informed about the latest industry trends, but also allows you to learn valuable insights for Canadian experience or experience Canadian professionals working in the field today. It is a great way to inspire and jumpstart your own professional journey. Pagdating po ninyo dito, huwag po kayong mag-alala. Maraming mga institutions ang tutulong o maaring makatulong sa inyo in your networking. So, ibig sabihin po, pinalalawag ninyo yung chance ninyo na makahanap kasi ng trabaho doon sa field ninyo. For instance, dito po sa amin, sabi ko, binabanggit ko palagi, yung Regina Open Door Society. May mga Open Door Societies po, usually lahat ng communities dito sa Canada, especially big and urban areas like big cities. Hindi po nawawala yan at nakatutulong po sila. For instance, Canadian-Filipino institutions o Canadian-Filipino na mga associations, sa mga ganon, makatutulong po sila, no? Sa Facebook, pwede rin po yan. Sinabi ko sa inyo, mas nakakahanap ng trabaho yung mga taong nagre-resort sa tinatawag natin social media o sa different format ng social media. At totoo po yan. Ano? Sabi ko nga, ako ay product ng social media at social media platform sa paghahanap po ng trabaho ko na masasabi ko na stable ako ngayon because ginamit ko yung social media. And it is also a way na magkaroon ka ng tinatawag nating network doon sa pagland mo ng job dito sa Canada. So, napakahalaga po nun, ano? Pero mag-iingat din naman po tayo sa mga scammers. So, kunwari, ilalapit ka sa ganitong tao, ilalapit ka sa ganyan tao, pero mamaya, pababayarin ka pala. So, mag-ingat po tayo doon, ano? Yung too good to be true, iwasan po natin yun, ano? Sasabihin, magkakaroon ka ng lamia in just 1 month. May doon pa lang, red flag na po yun, ano? Maalarma na po kayo sa mga ganong estilo ng ilang mga, let's say, kababayan natin, na gustong makapanira ng buhay ng ibang tao, ingat po kayo doon. Ano? Number 3, tap into employment services, job sites, and job fairs. Discover the many resources available for job seekers in Canada like you. Consider registering in one of the free employment services provided by the Government of Canada. These services help you connect with employers and provide a wide list of job opportunities across the country. Tama po yun, yung mga employment services talagang nakatutulong po sa kanila. Halimbawa dito, meron silang samahan yung tinatawag nating Arab Immigrant Services, Women Immigrant Services, ano pa, yung mga Southeast Asian services, lahat ng services na pwede mo i-offer sa inyo ay i-offer nila sa inyo. Magbibigay din sila sa inyo ng mga, kapag nakita nila yung resume niyo, for instance, makikita nila doon, ito ka pala. So, ito yung mga dapat mong gawin para makapag-land ka sa trabaho. Halimbawa, open work permit ka at mukhang hilong talong na ipaikot-ikot, hindi mo alam ang gagawin mo, lumapit ka sa mga employment services, job sites, job posting sites, and may mga free services. Walang bayad ito. Nung po ako lumapit sa Regina Open Door Society, binigyan po ako ng free assessment at sila po nag-asikaso ng IQAS ko na pwede po pala na ma-assess ako katumbas po ng tinatawag natin WES. Kaya lang, ang ICAS kasi hindi, kumbaga, no-cover sa buong Canada, sa CRS niyo, sa credentialing niyo, but the WES, magbabayad ka naman doon. Pero at least sa IQAS, libre siya. At the same time, nakita ko yung benchmark ko. Saan ba ako may kulang pa talaga in professional manner, in education manner. No? So, mahalaga na pumunta kayo sa mga services. No? Of course, nandiyan yung mga kamag-anak ninyo as part of your network. Mahalaga rin sila sa buhay ninyo o kaya mga kaibigan ninyo o kaya
na-meet ninyo ng mga kaibigan nyo. So, tingnan nyo rin po sila. No? Makatutulong sila ng malaki sa inyo as open work permit pagdating nyo dito, papunta kayo dito, student, o kaya naman permanent resident na pupunta dito na hindi pa nakakaalam ng format ng employment dito sa Canada. Number 4, assess your credentials. As a newcomer, you may need to verify your qualifications to secure a job. Ensure your professional credentials are recognized in Canada by checking with organizations like the Canadian Information Center for International Credentials, CICIC. This step is useful for a smooth transition into the Canadian workforce. Katulad na binanggit natin kanina, credentials are very important, no? Dalhin niyo yung mga credentials niyo dito sa Canada. Pero pag visitor visa, wag po. Kasi baka ma-hold naman kayo sa immigration, ano? Ibig sabihin, kayong mga talagang balak mag-work dito, gumawa kayo ng way. Paano niyo makukuha dito yung mga credentials ninyo, no? At may nag-offer, sabi ko nga, na libre na assessment in terms of assessment sa inyong mga credentials, no? O kaya naman, kung may kilala, halimbawa, employer ninyo, at baka may kilala sila, no? Sabi ko nga sa tulad ko, nalaman ko na meron pa akong ilang units na kulang sa university. It's because nagpa-assess ako sa IQAS. Pero libre ko pong nakuha yon. Kasi nung kararating ko, nag-browse na ako, nagbasa na ako, at tinignan ko mabuti na, ito pala yung mga kulang ko, ito pala yung mga dapat kong gawin. So therefore, magpapa-assess ako sa kanila para nang sa ganun, pagdating ng panahon na kailangan ko ng papers, at least may pinanghahawakan po akong credentials. So, yun po ang kahalagahan ng assessment ng credentials. And at the same time, may ilalaban ka pagdating mo na ayoko sa ganitong trabaho, may ilalaban ka, no? Hindi lang basta yung, wala akong lalaban kasi wala ka naman proof na na-assess yung papers mo. In case na wala po kayong college degree or something like that, makatutulong din po sila. Ano ba yung mga certification dapat nyo gawin? Ano ba yung mga training na dapat ninyong attendan o puntahan? Makatutulong din po sila. Halimbawa, wala kang knowledge sa pagdadrive ng forklift. Kung gusto mong trabaho sa warehouse, pwede siguro, i-assess ka lang. O punta ka sa ganitong institution, mag-training ka ng forklift, para meron kang isusubo, ilalaban balang araw na gusto mo magtrabaho sa warehouse, at least, may dagdag na points dun sa resume mo. Number 5 po, elevate your resume, certification, and volunteer experience. You can also boost your job search by acquiring a Canadian certification in your chosen field. It is a great idea to enroll in courses or programs aligned with the Canadian job market to expand and validate your skills, knowledge, and experience to potential employers. This will allow potential employers or dedication to continuous learning and can significantly improve your employability. Proven po sa buhay ko ito na kailangan po ninyo magpa-assess at i-improve ninyo yung mga resume ninyo. Kung yung mga gamit po kasi natin sa Pilipinas, for instance, yung education natin sa Pilipinas, medyo nakukulangan sila, sa totoo lang. Pero kung na-assess po yan dito sa Canada o kaya ng mga international organizations like WS o kaya ng Toronto, yung assessment credential nila doon, Toronto University, something like that, ibig sabihin may ilalaban ka, no? Halimbawa naman sa mga specific fields, katulad ng mga teachers, nurses, doctors, meron pong mga tinatawag nating credentialing body, o yung tinatawag nating regulatory body. Kaya nga sila tinatawag na regulated professions kasi nire-regulate sila ng mga bodies. So magpa-assess po tayo sa mga regulations na yun, sa mga regulatory bodies na yun. Para na sa ganon ay mailalaban yung resume natin, pagdating ng panahon na gusto natin mag-apply sa mga trabaho na talagang gusto natin. Halimbawa po ako, gusto kong maging daycare teacher, nagpa-assess ako, nakuha yung ICAS ko, nakuha yung WS ko, in-assess nila, wala. Meron po tayong inilaban sa pag-apply. And at the same time, hindi tayo, kumbaga, parang basta-basta lang na in-apply nila o kaya naman hinire nila. Kasi mayroon po tayong papers na pinanghawakan o documents, certifications na hinahawakan na talagang ilalaban naman po natin yan sa pagdating natin sa trabaho dito, paghahanap ng trabaho dito. Yun po ang ibig sabihin na dapat natin na tignan yung mga credentials natin o yung certifications natin ay ipataas po natin. Yung mga volunteer works natin, ilagay din po natin kung may volunteer works po tayong sa Pilipinas, for instance, mga trainings natin, practicums,
on-the-job trainings, ilagay nyo po yan, makadadagdag points po yan sa inyong mga resume. Number 6 po, seek out the right mentor. Additionally, you can accelerate your job search in Canada by finding the right mentor. One with industry experience who is eager to guide and support you in your professional journey. A good mentor can offer you valuable insights, career advice, and assistance in navigating the Canadian job market. In sharing their experiences and perspectives, they can help you set realistic goals and expectations. Cultivating the strong mentor-mentee relationship is crucial for overcoming challenges and accessing new opportunities. Sa pag-access po natin ng mga mentor, usually may bayad po sila. Ako po, pag nagpa-mentor kayo sa akin as international student at papasok po kayo sa field ng teaching o kaya naman sa field ng daycare, babayadan niyo po ako. Pero hindi po kayo directly na magbabayad sa akin. Ako po ay miyembro ng tinatawag nating SLKE Canada. Registered po sila na nag-a-assess o kaya hindi mo nag-a-assess, assist, nag-guide ng mga international students na gusto makarating dito hanggang sa makarating na po dito, sila dito sa Canada. Ang pioneer po nito ay si MC Guzman na taga British Columbia at kinuha niya po ako bilang mentor. So ako po ngayon ay nagme-mentor ng mga international students kapag gusto po nilang pumasok sa field ng education. Ganun po ang ibig sabihin yan. Pero kami po, binabayaran po kami ng SLE. Doon po sila nagbabayad. Pero may mga institutions naman po na libre. Humanap lang po kayo sa mag-Google lang po kayo at bibigyan po kayo doon ng mga links. O kaya naman, isa pa sa mga institutions na may bayad din is of course yung mga consultancy natin. O kaya naman, yung tinatawag natin mga recruitment agencies natin, mga recruiter, pwede din po silang consulting body natin o magpa-consult sa kanila para na sa ganon ay may alam tayo sa trabaho, sa world o sa mundo ng trabaho dito sa Canada, no? So ang lagi kong sinasabi sa mga nagiging mentee ko, sa mga international students na tinuturuan ko, marami akong binibigay actually ng mga tips sa kanila paano sa ganon. Yung pagdating nila dito ay hindi naman sila bulag doon sa tinatawag nating workplace nila. No? At least may alam sila, at least may pathway sila, at least mayroon silang idea sa kung ano yung gagawin nila pagdating ng panahon. At binibigyan ko rin sila ng tinatawag nating goal setting. Ang iyo pong lingkod actually ay naging guidance counselor or high school guidance counselor for 3 years. At yun po yung ginagamit ko naman ngayon. Isa sa mga skill ko is to guide students or international students. At binibigay ko po sa kanila yun sa napakamurang halaga lamang. Hindi ko sinasabi na kunin niyo ako as your mentor or tagapayo ninyo. Pero kung minsan, dito pa lang sa YouTube, nagbibigay na ako ng payo ng libre. Yun naman po yun. No? Kapag gusto niyo mag-international student at gagamit kayo ng SLE, dadalhin po nila kayo sa iba't ibang mentor para matulungan po nila kayo internationally, no, pagdating ng panahon. So, ganun po ang ibig sabihin. Maraming libre dyan na gustong magturo. Ako rin po, naglilibre ng turo sa pamagitan ng po ng YouTube. Ito ginagawa ko sa inyo, no, para at least makamenos kayo doon sa tinatawag nating babayarin sa mentorship. Mahalaga din po yan kasi para nang sa ganon, hindi kayo zero pagdating ng panahon na gusto nyong magtrabaho dito sa Canada. No? Hopefully, kahit na kaunti lamang ay may na-imbibe sa inyo, na itulong sa inyo. Yung pag-uusap natin ngayon, mahalaga kasi ito kasi ayaw natin na magkaroon na kayo ng culture shock sa mundo ng pagtatrabaho dito sa Canada. No? So muli, maraming salamat. Please share, subscribe, and share our videos para sa ganon ay makatulong din po sa atin, no? Para makagawa tayo ng mas marami pang videos na katulad nito. Maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli.